May buntag niyong tanan, magandang umaga sa inyo lahat. Nandito na naman ako, si Mario. Nandito naman ako para mag-uusap tungkol Bitcoin. Sana hindi kayo masasawa sa akin. Madali lang yung video ko. Usually, ang average niya is 10 minutes lang, tapos na eh. Usually, isang topic lang pinag-uusapan ko para hindi masyadong mabigat at saka hindi masyadong mahirap intindihin. Ngayong araw na ito, ang pag-uusapan natin tungkol Bitcoin versus gold. Alam naman ninyo, ang Bitcoin tinatawag nilang digital gold. Bakit nila tinatawag na digital gold ang Bitcoin? Ang dahilan nun is both of them are tinatawag nilang store of value. Ibig sabihin nun, yung bagay na yon, yan ang nilalagay nila na may value ang property na tumataas, na kung bibili ka nun, alam mo na nilalagay nila yung value sa bagay na yun, which is the gold and the Bitcoin. So, yan ang pinaka main reason na tumataas ang gold at saka tumataas ang Bitcoin. Alam mo naman, ang gold is for long time ginagamit nila ng currency yan. Yung mga panahon pa, hundreds of years ago, tinatanggap ang gold as parang pera. Gumagawa silang maliliit na pieces na gold, tapos winiweigh nila, alam nila anong halaga ng gold, tapos ginagamit nila pang bili ng mga bagay. Sa Pilipinas alone, kaya nga may pumunta yung mga Katsila, yung mga Spanish, naghahanap ng gold yun. Pumunta sila sa South America looking for gold, El Dorado. Pumunta sila ng Mexico looking for gold, South America. Yan ang dahilan na pumunta sila all over the world looking for gold, kasi malaking halaga ang gold. Doon sila yumaman sa gold. At hindi lang ng Spain, ang sa Amerika, pumunta sila sa West Coast, galing sa East Coast, kasi may balitang may gold doon. Pumunta sila doon. Alam mo yung San Francisco, yung 49ers? 49ers are known as miners. Pumunta sila lumaki ang San Francisco, ang California, because ang mga tao naghahanap ng gold. May gold rush, tinatawag din ng gold rush. So talagang malaking bagay ang gold. So, ngayon, ang pagdating sa Bitcoin, ang sinasabi nila, Bitcoin is nagpalit sa gold as in store of value. Meron silang mga advantages and disadvantages. Pag-uusapan natin ngayon, pag-uusapan natin yung historical significance nila, yung sinasabi ko sa inyo, mga characteristics at saka implications sa mga investors. Historical significance, ang maganda sa gold, kaya nga ginagamit nilang store of value, is meron siyang scarcity. Ibig sabihin, hindi ang number of gold, hindi masyadong marami, kagaya ng Bitcoin. Ang difference lang is, kasi magmina ka, mga miners, mabigat ang, magasto, talagang costly to mine ang gold. You need all kinds of materials para just to mine gold. So, ang gold ginagamit nila as a symbol of wealth back then. So, kung mayaman na mayaman ka, you have to get gold. So, ngayon, ang gold ginagamit nila as a hedge against inflation and economic instability, kagaya ng Bitcoin. Ang Bitcoin naman, hindi kagaya ng gold, medyo bago pa. Kasi ang gold, matagal na eh. Ang Bitcoin, nag-umpisa lang yung 2009. Nag-umpisa nun na may grupo ng mga tao, tinatawag nila sarili nila Satoshi Nakamoto. Hindi pa nila alam sino yan si Satoshi Nakamoto kasi nawala na siya, hindi siya nagpapakita. Pero ang mga hula ng tao is a group of computer programmers. Nag-ooperate sila as a decentralized network. Ginagamit nila yung blockchain technology. Ulit, yung blockchain technology is like a ledger sa mga lahat ng mga transaction ang ginagawa mo. So, it's a digital currency
na instead of yung tangible, digital na. That's the difference between gold and kasi ang gold tangible makikita mo, mahahawakan mo. Ang Bitcoin hindi mo mahahawakan kasi digital yun Ang iba pang characteristic sa scarcity, pinag-usapan natin uli yun. Ang production ng gold medyo costly, pero hindi siya as scarce as Bitcoin. Kasi ang Bitcoin, paggawa ng nila Satoshi, linagyan nila ng limit yun, hanggang 21 billion lang pwedeng gawin. Pagkatapos nun, tapos na. Hindi na sila pwedeng mag-mine. So talagang finite lang yung niya, hanggang 21 billion lang, wala na. Ang gold naman, medyo konti nga, pero kung tumataas na namamahal na ang gold na wala na bumibili, naghahanap na naman sila ng gold. Ibig sabihin, nagmamine na naman sila. May mga mina ng all over the world ng gold. Marami pang lugar na hindi nila na mina, like under the water. May mga bundok pa na may gold na hindi pa na-discover. Ang problema lang noon, medyo magasto nga. Pero it's not as scarce as Bitcoin. So in terms of scarcity, mas scarce ang Bitcoin kaysa sa gold. Okay? Ang portability, ibig sabihin ng portability, madaling madala. Ang gold is mabigat ng bigat. So kaya hindi nila ginagamit ang gold as currency ngayon Ginagamit lang nila as store of value. Tsaka gumagawa na sila mga alahas. Ganun. So ang ginagawa nila sa gold, nilalagay nila ng isang lugar dun sa London na tinatago nila. Tapos bibigyan ka ng certificate na meron kang halaga ng gold dun. Kasi mabigat hindi mo mahirap kung bibili ka ng gold. Hindi mo basta-basta dalhin sa bahay, taguin mo sa bahay. So unless bibili ka ng mga alahas, that's the only thing. Ang Bitcoin naman, it's very light. Actually, wala pang ang way kasi nasa digital So madaling ilipat, very portable. Kahit saan madadala mo. Uwi ka ng Pilipinas, madadala mo ang gold. Punta ka ng US, madadala mo hindi gold, madadala mo yung Bitcoin. So there's a big difference in terms of portability. Mas portable ang Bitcoin kaysa sa gold. Tungkol naman sa divisibility, ibig sabihin kung mahati-hati, which is yan ang ginawa nila sa gold noon, yung pera pa yung gold, hinahati nila, minimelt nila, gagawa nilang maliit na pieces. Tapos yun ang ginagamit nila na pera noon. Ang Bitcoin, meron silang maliit na divisibility na tinatawag na Satoshi. It's a very small unit of Bitcoin. So isang Bitcoin is 100,000 Satoshi. 0.00 ang halaga ng Bitcoin yan. 64,000 yata ang isang Bitcoin. Ang Satoshi is 0.00064. Ganun kaliit ang Bitcoin. So in terms of divisibility, pareho sila na nidi-divide. Mas mahirap lang ang gold kasi magasto. So mas less divisible ang gold at saka kailangan ng physical storage at saka transportation. Kung ililipat mo, medyo maggasto at saka may problema logistically. Tungkol naman sa durability, ang gold, alam mo naman, makikita mo very durable ang gold, hindi madaling masira. Hindi, kahit na aabuti ng matagal na matagal, nandyan pa rin. Bitcoin naman, wala naman siyang physical form nag-aasa lang siya na meron silang storage kagaya ng digital wallet at saka hardware device na matatago mo yung Bitcoin mo. So in terms of durability, kahit na physical form ang gold, in number of years, pasisira pa rin. Pwedeng i-melt. Kasi may form yun So, ilagay mo ng mainit na mainit, mag-melt yan. Di ba? Ang Bitcoin, hindi mo makikita yun Alam mo, it's in the computer somewhere, it's in the cloud.
nandun yun. At saka pangalawa, ang tangibility, ang gold is very tangible kasi mahawakan mo, mahawakan mo sa kamay mo eh. Pero ang Bitcoin, hindi mo mahawakan. Pero siyempre, kasi hindi tangible, madaling ilipat. Very transferable ang Bitcoin. Ang problema lang, kasi very transferable, maraming gustong magnakaw nun kung kaya nila nakawin. So, yun ang problema. Ang gold, they just store it somewhere na yung parang vault na hindi mo pwedeng mayroong lagyan mo ng security guard sa labas at saka lagyan mo ng mga security system kagaya ng mga camera. Saka yung vault na yun talagang mabigat. Meron sa US, meron din sa London. And I think every country meron silang gold reserve. Japan, Russia, may mga gold reserve yan na nilalagay nila in a vault yung gold nila kasi nag-store of value nga. Tungkol naman sa volatility, pinag-usapan natin, Bitcoin is very volatile. Ang gold hindi masyado. Medyo okay lang ang gold nun kasi matagal na sila, maraming tumatanggap sa kanila. So yung fluctuation niya hindi masyado. Ang nag-aano lang kagaya ng political tension saka currency movement, yun ang nag-fluctuate ang presyo ng gold. Ang Bitcoin naman, alam mo, volatile ang Bitcoin kasi medyo baguhan pa lang eh. So yung mga tao, maraming buy and sell. And the reason for that is maraming natatakot. Maraming investors at saka traders na kung bear season na, yung bumabagsak yung presyo, binibenta nila yung Bitcoin nila. Tapos yung mababa naman, binibili nila. At saka, siyempre, yung regulation, development, natatakot. Maraming natatakot. Baka biglang siraduhin ng gobyerno. Pero hindi na ako takot noon kasi tinanggap na nga nila yung ETF na Bitcoin eh, ng gobyerno eh. So, ibig sabihin, ina-accept na ng mga, may regulation system na sila. Their basic commodity ang Bitcoin. Tapos tinatanggap na nila yung ETF ng Bitcoin. At saka, meron silang mga technological advancements, pero wala ang Bitcoin noon. Usually, ang crypto meron. Okay? So, tungkol noon, maraming debate kung ano mas maganda, Bitcoin or gold. Sa tingin ko, mas maganda ang Bitcoin. Sila is the digital gold, tapos sila ang Bitcoin ang papalit sa gold. Tignan mo yung history ng dalawa na yon in terms of asset. Ano ang asset na mas mabilis ang tumaas ang presyo? Mas mataas ang Bitcoin. Grabe. In thousands compared to gold. Pero pareho silang store of value. Pero ngayon, kung pupunta ka sa YouTube, makikita mo maraming debate kung sino mas maganda, gold ba or Bitcoin. Maraming mga proponents of gold na nilalaban nila yung Bitcoin. Sinasabi nila na wala raw intrinsic value ang Bitcoin kung compared to gold. Na ang gold is better. Ang tingin nila sa Bitcoin, it's gonna go down to zero. Marami silang sinasabi ng ganon. Marami na mga proponents ng Bitcoin, hindi naman na sinasiraan. Sinasabi maganda rin ang gold, pero compared to Bitcoin, mas maganda ang Bitcoin. 10 times better than gold. So, they're both good. Maganda rin mag-invest sa gold kasi store of value rin. Scarce din. At saka tumataas yung value. But, compared to Bitcoin, mas scarce, mas konti ang Bitcoin. At mas grabe ang taas ng value. 10 times more than gold. So, we don't have to argue about both of them. Pero maraming debate nun. Yung mga anti-Bitcoin, ginagamit nila ang gold as their standard, hindi ang Bitcoin as a store of value. Ang mga Bitcoin lovers naman, they don't really hate gold. They just say mas mabuti pang ang Bitcoin than gold. So gold is good, but Bitcoin is better. And I believe that because I'm a Bitcoin lover. So
Sana mag-invest na kayo sa Bitcoin for our own benefit. And that's it for today. Thank you very much. Don't forget to subscribe. Si Mario Leto. And I'll see you tomorrow in another lesson. Thank you very much. Good day. Thanks.